So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spinners na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga pintanil na mga vlogger mga. Yes, dapat sila sagutin. Bakit? Kasi baka natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Summer Session. Sa katagalan ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Eduardo Carretera. May siyang 67 na mga comments. Nandiyan rin po si Robel Ferrer Official, may siyang 45 lahat ng mga comments. Army Lagaso, may siyang 38 na mga comments. Aing Gimentiza, may siyang 33 na mga comments. And Moonflower, may siyang 25 lahat ng mga comments. Again, sagasamos po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat po ng ating mga silent viewers sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi rin pong shares ng ating mga videos. Okay, so thank you so much. Well, siya nga pala mga kabayan. Meron kasi nagtanong sa atin, isa po sa ating solid viewer na si Dito Lang sa Pinas. Nagtanong kasi siya tungkol dito po sa top 5 commenters. Na kung saan sabi niya, yung ba mga comment po na marami o yung mga lampas 50 po na mga comments mga kabayan, yan ba daw ay sa isang episode lang? Yes, tama po kayo, Sir Dito Lang sa Pinas. Yan po isa lang po sa comment, isa lang po sa sa episode natin or sa isang vlog lang po. Like for example, di ba sinabi ko sa ating last vlog? Bakit ko yan malaman kung ganyan po kadami ang inyong mga comments? Kasi ginagamitan ko yan ng isang application po online mga kabayan. So i-paste ko lang po yung link natin dyan sa YouTube and after that, siya na pong bahala po, mabibigay po ng ilang number ang comment or yung mga nakasama sa top 5 natin with corresponding po na mga ilang lahat po na na-comment mga kabayan. Okay? So again, tama po kayo, Sir Dito Lang sa Pinas. Yan lang po ay sa isang episode o sa isang video ho natin. Okay? So anyways, i-acknowledge po natin ang ating pong channel members. Nandyan sila si Katita Darn, Pusong Inaming, Cosmo Defender, Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, nandiyan po si Edmond Castillejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Face Calante, and Bia Bibar. I-greet natin mga kabayan ang ating pong mga early birds, yung mga lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan po si John Kuan, Lynn Dalim from the city of Ilagan, Isabela. Isa rin po natin, nandyan po si Lynn Gonzalez, si Renren, Sarah Brightman Vlog, Ani Mido. Nandiyan po si Chet Kenneth, Peaceful Sea Turtle. Siya po si from Lawes, Candelaria, Zambales, Sasaluya family. Hi to Gemma Camarines, Raymond Neron, Pating, Clay Guillermo, John Wick, and hi to Goyong G.I. Joe from Huntington Beach, California. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Of course, I'm hoping na sana magandang ating gising ng umaga at meron tayong very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Okay, so inis mga kabayan ko, I think medyo okay na ng kunting ating health. Hopefully tuloy-tuloy na mga kabayan, pero meron pa rin kunti na lang po. Napis lang si Sir Ivan. Mukhang nagbibinata talaga ating boses eh. So makakabahan ko, pasensya kahapon kasi wala po si Sir Ivan. Well anyways, alam nyo na po, kapag Monday kasi makakabayan, minsan nandyan si Sir Ivan, minsan wala. Kasi kapag Sunday, dito po sa Saudi Arabia,
para siyang Monday mga kabayan. Super busy po, napaka-busy talaga ang ating beauty. So, pag-uwi ko mga kabayan, galing po sa trabaho, medyo exhausted na at saka late na po mag-vlog po si Sir Ivan. So, baka sobrang kulang na tayo sa tulog eh. Okay? So, pasensya talaga kapag Monday mga kabayan, minsan nandyan si Sir Ivan, minsan wala rin po. Okay? But anyways, I am sure mga kabayan na kayo na pong lahat, nakita nyo na po yung nangyaring Senate hearing ng PDLX na kung saan talagang nakakatawa doon mga kabayan. Honestly, natawa talaga ako doon. Di ba alam ho natin na cite in contempt po itong si Picoy? Di ba? Tapos doon kay Picoy po na force mga kabayan, honestly, hindi ko mapigilang makatawa talaga. Tumawa talaga si Ivan mga kabayan. Bakit? Di ba talagang high blood po si Bato? You're lying! High blood talaga eh. Talagang di ba, medyo brown beauty kasi yan si Bato mga kabayan. Mas lalong nag-brown po kanyang beauty kasi high blood siya kay Picoy. Kasi si Picoy mga kabayan, parang wala lang, parang isigulaki lang, sumagot na lang konti, tapos mahinahon lang, parang chill lang na tao. Pero alam niyo po, doon po sa sagot ni Picoy na pinasayat in contempt na si Picoy mga kabayan, nag-thank you pa. Totoo lang, nag-thank you pa si Picoy mga kabayan. Thank you. At saka, sino ba yung panalo ng mga kabayan, yung winner sa hearing na yon? Guess who? Guess who? Sino po ang panalo doon? Mukhang nanalo ng loto eh. Sino mga kabayan? Si Picoy. Bakit? Di ba pagka sa content niya mga kabayan, pero naupo pa rin siya. Pero makita pa rin po sa video, yung pong si Picoy na kumain. At tagal pa natapos kumain mga kabayan, tsaka sa isang hingit talaga, ang dami talaga eh. Kaya nga talagang nagmukbang doon si Picoy. Pero alam niyo po, para sa akin si Picoy mga kabayan, parang nahiwagaan ko kay Picoy. Honestly, nahiwagaan ko kay Picoy mga kabayan. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin po natin mabasa kung saan talaga dito alam po po, nakaside po itong si Picoy, either doon po side po sa mga senador o doon po nila, di ba alam ho natin na, alam ho natin, ito pong si Morales ay napakasinungaling talaga mga kabayan. Sinungaling talaga since the beginning, kaya ito na talagang binansagan po na STL, storytelling liar mga kabayan. At saka tinawag na kasi ni BBM na professional liar. Alam mo natin na talagang kitang-kita rin po natin, ito po si Morales napakasinungaling talaga mga kabayan. Sinungaling talaga yung gonggong na yan. Pero hindi kasi natin mabasa itong si Picoy kung ano talaga ang kanyang plano mga kabayan. Pero di ba hindi po binasa po ni Bato ang kanyang dala po na dokumento mga kabayan. Sayang yun eh. Well, anyways, hindi natin alam kung yung boy papaborba yon sa akin nila ni Jinggoy or ni Chess or papaborba yon doon po kay Morales mga kabayan. Kaya siguro hindi binasa yun ni Bato. Pero sayang no, dapat nga basahin yun. Saka doon po sa issue po, doon po sa pagpasok na ni Picoy mga kabayan na dinala na sila doon kung saan sila ikukulong kasi nga na-cite in contempt sila. May nakita kasi tayo na isang hand gesture ni Picoy na parang katulad po kay Ka-Eric mga kabayan. Yung ganon, yung pag gano'n yung parang mga NPA, di ba? Napansin ba natin? Sino ba nakita niyo mga kababayan? Well, mamaya papakita ko natin yung video na yan. Marami kasi nakapansin bakit gumanon po itong si Picoy. Kaya nga, nahiwagaan tayo. Saan ba talaga, ano ba talaga yung plano ni Picoy? Kaya nga, nagdududa ka mga kababayan kasi nga diba, laging sinasabi ho yan ng kabilang kampo, nila ni Hitad, sinabi yan ng mga banateros na mag-iingat daw, lalo na yung kampo po ni Morales mga kababayan, na mag-iingat daw ito si Morales, baka daw ipagorgor. Lagi niya sinasabi nila, ipagorgor. Hindi kaya, ito yung naglaro lang sa aking isipan mga kababayan na, hindi kaya itong si Picoy parang pinadala mga kababayan. Kaya nga, isipin mo natin, nung nandyan na po si Picoy po sa Senado mga kababayan, sa Senate hearing, parang wala lang sa kanya, parang alam niya mga kababayan na siya po'y ma-cite in contempt. Kasi gano'n, na-cite in contempt siya kahapon, di ba may dala na siya na bag mga kababayan? Di ba? Natawa nga lahat eh. Bakit alam na ni Picoy na isang contempt siya? Alam ni Picoy. Baka siguro may gagawin hindi na masama mga kababayan, no? Baka sana po no, walang mangyaring masama. For example, may mangyari po dito kay Morales. Kapag mayroong mangyari kay Morales, malamang 100% sure tayo na doon po 'yon isisi at saka ibibintang makaabayan kay FL na naman po. Yes, kay FL lang po niyan ibibintang. Kung sakaling lang ha, for God forbid, sana wala pong mangyari. Baka mangyari doon kay Morales, doon naman po yan isisisi po kay
kay FL Makabayan. At itong si Picoy, baka daw pinadala, di ba? So anyways, ipapakita ko muna sa inyo Makabayan yung comment po doon ni Hitad kasi talagang natawa ako kasi nung na-cite in contempt na po, ito pong si Makabayan, ito pong si Picoy, abay tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa si Hitad Makabayan. Tuwang-tuwa siya, sabi niya doon sa kanyang post, "Good job, Senator Ronald Bato de la Rosa sa pag-cite in contempt kay Picoy." Sabi niya Makabayan, abay tuwang-tuwa si Hitad eh. Ngayon, nung si Morales na yung nasa in contempt Makabayan, abay high blood na high blood. na high blood. Nakita ko talaga yung Makabayan yung vlog niya kaagad kasi nga nag-live kagad eh. Talang high blood si Hitad eh. Talagang puro na siya pagmumura, minura na niya itong si Bato para daw nabayaran daw. Para ganun ng mga word Makabayan. At saka napalibutan na ng mga alam nyo po na laging idindawit dito yung pangalan po ni FLM na kapag hindi kasi sasang-ayon sa kanilang Makabayan, idadawit kaagad itong si FLM na baka daw nabayaran na yung mga tao nandoon sa Senado. Sabi po ni Hitad Makabayan, sabi niya, ayan na, pinakontempt si Agent Morales, Senator Bato de la Rosa, you failed us. You failed us. Kailangan na kumilos ang taong bayan. Alam niyo na, alam niyo na po, ang bangag ng Senado at gobyernong ito. Alam niyo na po yung bunga nga po ni Hitad Makabayan. May gunggong talaga eh. Talagang tarantado Makabayan. No? May pagkagunggong talaga eh. Pero alam niyo po, bakit naman siya magalit? You failed us. Samantalang sa una pa lang, since the beginning, sino ba ang nag-brought up at nag-request po na magkailangan po ng hearing dyan sa Senado tungkol po sa PDLX Makabayan? Sino bang nanawagan? Diba si Hitad at saka yung pong si Vic Rodriguez at saka ang kanilang mga alipuris Makabayan, sila pong nanawagan yan na dapat daw pag-usapan dyan sa Senado, kailangan po ng hearing tungkol po sa PDLX. Sila ang nanawagan. Pero anong nangyari Makabayan? Mukhang nabaliktad yung nangyari. Nakarma. Nakarma yung gonggong. Natawa talaga Makabayan as in, hindi ko ma-stop yung pagtawa kanina. Talagang natawa ko to kay Hitad kasi nga ang kanilang expectations, ang kanilang kasing Makabayan, in-expect na papabor sa kanila. Pero it's a very good to us, it's a very lucky to us na yan po ang nangyari, nakarmas na Makabayan. So ngayon, sunod-sunod yung kanyang mga post, sabi niya doon na Senator Ronald Bato de la Rosa, ipatawag mo sila. Gusto ipatawag po si FL Makabayan. Mananagot ka sa taong bayan pag i-exempt mo sila. Tungkol sa kanya sinabi noong unang Makabayan, sabi niya, kailangan daw kumilos ang taong bayan. Kasi nga, kumilos ang taong bayan, nagre-request pa siya na ipatawag si FL Makabayan. At saka parang nag-uudyok ito ng tao para magalit po doon sa Senado at parang gusto niya na mag-aklasan Makabayan. Diba? Gonggong talaga eh. Yan pong utak talaga ng mga talangka. Utak talaga ng mga tunga Makabayan. Ganyan mga klase ng mga tao. Alam ho natin na yan po si Hitad ay bayaran talaga yan. Siya po ay isang jukebox queen. Kung meron man tayong jukebox king, meron pong jukebox queen Makabayan. Yan po si Hitad. Kasi nga siya ay bayaran dito, well no choice siya, dapat sabihin niya na ang gustong sabihin Makabayan, puro po paninira sa gobyerno natin. Ni-request niya, dapat ay patawag si FLM, samantalang siya nga, hindi siya umuwi Makabayan para po sa hearing. Di ba ni-request siya ni Bato Makabayan, ni-request siya na umuwi po sa Pilipinas para maging resource person dito po doon po sa Senate hearing, doon po sa hearing po ng PDLX. Pero hindi siya umuwi. Ngayon may gana siya na ipapatawag po si FL Makabayan. Gonggong talaga eh. So anyways, para meron tayong konteksto po sa nangyari po doon sa Senate hearing Makabayan. Well, anyway, konti naman to. Ipapakita ko muna sa inyo yung part po na kung saan ito pong si Morales at si Picoy talagang sinabundon Makabayan. At dito na po natin makikita natin na napakasinungaling po ni Morales. For more details, let's watch this. Hindi mo na nga na yun ang objective mo. Yes, sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yun? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir. Sa akin po naman, totoo lang. From sa unang hearing hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection?
Hearing none. I'm ready for You are that, sir. cited in contempt. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Basta po ako, kinumpleto ko po lahat ng hinihingi sa akin ng PIDEA at pinag-aralan po nila yan, yung sinabmit ko na PDS at yung lahat ng mga sinabmit ko na mga clearances. Pinag-aralan po nila yan at yun po yung naging basihan nung kanilang pagtanggap po sa akin. Yung pong... Walang problema, Mr. Chair. Jonathan Morales, walang problema patungkol dyan sa compliance mo. Kaya nga, na-point ka nag-comply ka sa requirements. Pero ang tanong ni Senator Jenggoy, itong particular piece of document, yung PDS mo kasi, nakalagay doon no. So, he's asking about misrepresentation on your part sa paggawa mo nitong PDS na ito. Kaya yan ang tanong niya. Yan ngayon, dyan tayo nakapokus. Wala akong problema. Appointed ka. Hindi ko man pwede sabihin na sila General Santiago, yung mga former PDEA officials noon ang tawag yun, mga pabaya sa kanilang trabaho. Hindi ko sinasabihan na pabaya sila. Pero ito lang, particular question yung PDS mo. Yan lang ang tanong ngayon ni Senator Jenggoy, which you should answer truthfully. Pinakikita niyong PDS, hindi ko po alam yung ano niyan, yung... Hindi mo alam kung ano yung pinirmahan Yes, dito? Your Honor. Dahil may mga sinabi po ako, Your Honor. Let me finish. You mean to say you are denying what is written here in the PDS? That you have signed it? Handwritten mo? Di ba? Sandali. Handwriting mo to. Hindi ko po alam, Your Honor. Morales, hindi mo alam kung handwritten mo yan o hindi? Just answer yes or no. Your Honor, Handwritten mo kaya yan? nga po gusto ko pong makita yung original, Your Honor. Certified true copy. Sandali lang. Certified true copy na nga ng PDEA yan. Andiyan na, certified true copy. Tingnan mo lang, yung pagkasulat na yan, o sa'yo o hindi. Hindi yung sabihin na, hindi ko po alam. Yes or no lang naman ang sagot yan. Kung sulat kamay mo yan, makita mo naman yung strokes kung sulat kamay mo yan. So, sulat kamay mo ba yan o hindi? Yung nandyan. Your Honor, hindi ko po ngayon Your Honor, i-ano nyo sa akin para mapag-aralan ko. Kaya nga po hinihingi ko yung original, Your Honor. Mr. Chair, hindi raw niya maintindihan kung handwriting niya ito. Papayagan niyo ba ako mag-request sa kanya kung pwede siya pumirma? Yung kanyang pirma lang para mai-compare ko. Yes, Or go ahead. does it- You can do that. Yes, Mr. Chairman. Yeah. Pwede po. Skumsek, please assist Senator Jinggoy. Ang nagbigay na ng pirma si Mr. Morales, okay? Mukhang malayong-malayo sa pirma niya rito sa PDS. Okay? Dito, yung stroke ng kanyang pirma sa PDS, medyo may pabilog-bilog. Dito, initial na lang. Short version. Ibig mo sabihin, itong pirma mo, hindi mo pirma ito? Mr. Morales. Your Honor, ganito po yung pirma ko dati. Ba't hindi mo pirman ngayon? Oh, Gayahin mo yung pirma mo. Iniba mo na pirma mo? ito na po kasi yung pirma ko ngayon eh. Kung bakit kahit makita nyo sa... okay. Wag na. So, inaamin mo, pirma mo yan? Opo. Ayan. Mr. Chair, Ganyan po yung pirma ko noon. he has admitted that it is his signature. Confirm signature niya. Hindi ba nararamdaman Yung yung dalawa, pirma niya yung ngayon? dalawa na signature sa kanya yun? Iniba niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair. Your Honor, yung initial na yun po na ginagamit ko na po ngayon, matagal na po, ilang taon na kahit na nando pa po ako sa PIDEA eh. Yes. Yun po yung kasi yung isang pirma na mahaba, mahirap kung palagi ganun. Mabilisan na pirma lang po yung ginagamit, Your Honor. Well, ako... So, ibig sabihin, Go ahead, Senator Jinggoy. pirma mo to, in-admit mo na pirma mo. Handwriting, so, inaamin mo rin na handwriting mo to. Your Honor, yes. Kanina sabi mo, Hindi, ngayon ko lang po talagang tinitigan, Your Honor.
Your Honor. Kanina ko pa nga tinatanong sa'yo. Kanina pa nasa iyo to eh. Ngayon, inaamin mo na. Kanina, hindi mo inaamin. Ano sagot niya kanina? Hindi ko po matandaan kung handwriting mo to. Ngayon, natandaan mo na handwriting mo. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito yan yung mga naiwan ko ron. Did you, Pidea. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion from Senator Jingo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. May napansin ko makahabayan. Nung yung pinaset in contempt po ni Bato, ito pong si Picoy, napansin nyo ba na ang lakas po ng palo niya sa kanyang, anong patawag niya pang palo makahabayan? Yung sa mga Your Honor, yung mga Your Honor. Basta diba ang lakas po ng palo niya? Pero doon po kay Morales makahabayan, tingnan nyo, ang soft lang. 'Di ba? Ang soft lang parang dismayado siya na pinaset ng contempt, parang dismayado siya doon kay Jinggoy na pinaset ng contempt po itong si Morales. At saka the way siya mag-questioning doon po kay Morales, napakamalumanay po ni Bato makahabayan. Napansin ba natin 'yan? Kaya nga tama lang talaga na nandiyan po itong si Jinggoy at saka ito pong si Ches Escudero makahabayan kasi nga nagiging balance nagiging balance. Pero doon kasi ito kasi si Bato ay siyempre no choice siya kasi kapag magiging super bias siya, mapapansin kagad makahabayan. Mapapansin yan. Bakit? Kasi nandyan si Jinggoy at si Chessy, so magiging balance siya. Kapag super bias itong si Bato, malaman natin kagad. Diba? So kitang-kita talaga natin, ito pong si Bato, napaka-bias makahabayan. Talagang nandun po siya, naka-adapt po kay Morales. Kitang-kita naman talaga natin yan. At saka dito po sa makahabayan, dito po sa post po ni Hitad kasi nga nakatawa itong makahabayan. Talagang ito napakasinungaling itong babaeng to. Ito, masasabi natin, napaka-super sinungaling. Sabi niya, Senator Ronald Bato de la Rosa, nanonood ang taong bayan sa'yo. Hinahayaan mong mambuli ang sangganong convicted plunderer na si Jinggoy. Alam na, tang na mo Jinggoy. Ganun makahabayan. Plunderer daw si Jinggoy makahabayan. Hindi yata niya alam na hindi po convicted sa plunder itong si Jinggoy makahabayan. Yes, ito yan. Tingnan po natin sa balita. Kasi hindi po convicted ito pong si Jinggoy sa plunder. Siya po ay acquitted po sa plunder pero convicted siya sa bribery. Hitad, dapat alam mo yan. Dapat ang facts mo, i-check mo muna yan. Dapat klarong-klaro ang iyong sinabi. Dapat, kasi alam nyo makahabayan, honestly, hindi ko naman talaga binuto yan si Jinggoy. Totoo lang, hindi ko talaga binuto yan si Jinggoy. Pero dapat dito po sa pagkataon nito, dapat maging totoo tayo at saka dapat itama natin kung ano mong mga sinabi po na mga fake news ng kabilang kampo. Si Jinggoy makahabayan, ulitin ko lang po, hindi ko yan binoto. Pero dito dapat i-correct natin po ang mga sinabi sa kanya na mga mali naman po. Okay? So, di ba ang plunderer ay parang planong gagawa po ng makahabayan, parang pagnanakaw. I-correct nyo na po si Ivan kung mali po ang aking, ang aking interpretation dito. Ang plunderer, yan po ay nagpaplano para po magnakaw. Ang bribery, yan po ay namigay po ng pera makahabayan. Alam po natin yung mga, siyempre, below the, under the table, yung namigay po ng sohol, yun po ang bribery. So, magkaiba ho yan. Si Jinggoy, ulitin po natin, acquitted siya sa plunder. Pero convicted siya doon po sa bribery. So, fake news po ang sinabi po ni Hitad makahabayan. So, dapat natin pong i-correct yung mga fake news po ng kabilang kampo. Live example, si Jason sa makahabayan. Kasi nga, ito pong si Picoy, parang naramdaman kasi nila na hindi pa to papanig sa kanila. So, siniraan kagad. 'Di ba nabanggit po ang pangalan po ni Kumar makahabayan, ni James Kumar. Yung
Yung isa pong Bombay na kung saan kawawa talaga eh, 'di ba? Nagkasakit siya mga kabayan. Diyan po sa Senate hearing, siya po supposed to be na inimbitahan po. Pero hindi siya nakapunta doon sa Senate hearing kasi nga diretso siya doon sa ospital mga kabayan kasi nga na-stroke pala si James Kumar. Pero through online, napakita siya through online. At least ito po ay ebidensya mga kabayan na siya talaga po ay nandun po sa hospital. Ngayon, may pinost po itong si Jason Sa. Anong po si Sir Ivan? Sabi ni Jason Sa, happy together. Very nice picture. Kamukha ni Senator Jingo Estrada yung nasa kanan. Sabi na, yung sa kanan mga kabayan, ibig sabihin yun po si James Kumar. Yung nasa kaliwa naman ay kamukha, sorry nga pala, yung kamukha ni Senator Jingo Estrada yung nasa kanan, si Jingo nga pala mga kabayan. Yung nasa kaliwa naman ay kamukha ni James Kumar. Yung nasa gitna, mukhang kamukha noong nagpakilalang alias Picoy kanina sa Senate hearing. Kung titingnan natin po yung picture mga kabayan, si Picoy ba yan? Sige nga Jason Sa, makayatang gonggong to eh. Jason Sa, si Picoy ba yan? Ipakita po natin yung isang picture po ni Picoy mga kabayan. Di ba ang layo? Si Picoy, tas tingnan mo yung kasama nila ni James Kumar at saka ni Jinggoy. Ang layo ho. Pero yan po, nirepost po yan ni Peebles. Nakita ko ang post ni Peebles kahapon mga kabayan. Sabi nila, hindi pala, nakamali sila, hindi daw yan si Picoy. Pero sure daw sila, si James Kumar yung nasa gilid at saka si Jingo Estrada yung nasa gilid mga kabayan. So ito pong si Jason Sa, napaka-fake news peddlers. Bayaran kasi ng 1 million pesos po per month mga kabayan para lang po manira, di ba? So yan talaga mga klaro po mga sinungaling mga kabayan, mga bayaran kasi. Tapos lagi na sinasabi yung mga pro-admin ng mga vlogger, mga bayaran daw. Ang totoong bayaran dito, ang klarong-klaro talaga mga bayaran dito, yung pong mga DBS ng mga vlogger, yung pong mga alipuros po ni Digo mga kabayan. Sila po ang totoong mga bayaran. Ipapakita ko sa inyo yung video. Ito po during po sa dinala na ito pong si Picoy at saka si Morales doon po sa kanilang kulungan mga kabayan kasi nga sila po na-cite in contempt. Makikita natin dito po sa video na kung saan malit pala ang kanilang room po na kung saan pinaglagyan dito ni Morales at saka ni Picoy mga kabayan. Kasi nga nakita natin doon sa panahon po ni Ka-Eric at saka ni Badoy, malaki po ang kanilang room mga kabayan. Pero dito kasi po sa Senado, maliit. At makita rin po natin dito yung hand gesture na ginamit po ni Picoy na kung saan parang duda ko dito, hindi kaya NPA po itong si Picoy mga kabayan or baka DDS. Kasi ang ganun po ng mga hand gesture, ginamit na po yan ni Ka-Eric. For more details, let's watch this. So papasok na siya sa loob ng kulungan. Actually, nung napansin ko dito, may mga kasamang abogado si Morales. May mga kasama siyang abogado dito. Well, i-research pa natin yan kung sino yung mga abogado na yan at baka naman siguro connected ito kay Digong, di ba? Okay, continue. Sino ba ulit si Picoy? Attorney ba dong? Pwede ba? Doon. Sir, mamaya na po sir, itatanong muna natin ha. Tanong natin. Yan. So kung mapapansin nyo mga kababayan, yung kulungan ni Morales sa Senado, maliit. Maliit tsaka masikip. Attorney ba dong? Pwede ba? Hindi katulad po nung nakulong si Badoy at tsaka si Ka-Eric, medyo malaki po yung kulungan nila. Pero dito po kasi medyo maliit ng konti, no? Maliit talaga, no? Sir, mamaya na po sir, itatanong muna natin ha. Tanong natin. Muna sir. Okay, sige. Sige, sir. Yan si Picoy, Yan, si Picoy na sa likod. Yan, no? Sabi kamot ng ulo. Ito lang napansin ko talaga, no? Bakit naka-hand fist? Sige, sir. Yan si Picoy, Nandito siya. Yan, no? Bakit naka-hand fist si Picoy? Di ba? O tama, yung kay Ka-Eric naman kasi Congress naman yon. Kaya House, kaya malaki yung kulungan niya. So bali pala kapag kayo pala ay na-detain at na-contempt sa Senate, mas malit pala yung kulungan ninyo. So ganun pala, no? So ngayon mga kababayan, nagtataka lang talaga ako kung bakit naka-hand fist ito. Yan, no? Di ba?
Hindi ko talaga alam, no, kung bakit naka-handfist yan. Anisip ko tuloy baka baka Duterte supporter din to eh. Kasi nga tulad ng sinabi ko nga kanina mga kay Streetwise, no, hindi pa po natin alam kung ano ba talaga yung stand ni Picoy. Ang sabi lang ni Picoy, meron siyang mga pasabog na mas malupit pa kay Morales. At meron siyang intensyon na lokohin si Morales para makapasok sa Senate. So, hindi pa natin talaga alam. Ibig sabihin laban lang. Sana yan lang talaga yan. Sana yan lang yan. Sana laban lang ibig sabihin yan. Sana hindi DDS ang ibig sabihin yan. Kasi ibig sabihin kapag DDS ibig sabihin nito, manggugulo na naman ito. Kung di siya makahabayan, pinadala lang ho yan ni Digong, di ba? Manggugulo na yan eh. Kaya nga sabi ko na hiwagaan ko dito kay Picoy kung ano yung plano niya dito makahabayan. May dala na nga bag eh. May dala siyang bag, so ibig sabihin alam na alam niya yung mangyayari, di ba? So anyway, siya nga pala, before tayo mag-start po sa ibang topics makahabayan ko, well, nakalibatan ho natin. Siyempre, kagumustahan ko muna kayo kasi nga, isa naman natin makahabayan yung ating po mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan rin po, kasama natin ang mga pinalangga natin ng mga Marcos loyalist. At siyempre, nandiyan rin po makababayan natin mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po siyempre kasama natin ang mga pinklawan o yung mga dilawan. At siyempre, i-welcome rin po natin ating po mga new subscribers dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Siya nga pala sa ating mga haters, kumusta pong lahat? I missed you already and I love you all. Mga haters, relax lang kayo dyan. Relax lang, di ba? Di ba, daming iyakan kahapon. Ng haters ng iyakan kahapon. Kasi nga, nag-cite and contempt, ito pong ang kanilang poon. Ang kanilang poon ngayon makahabayan. Yan pong si Morales. Ginawang poonan nila si Morales. Papatakbuhin nga nila bilang senador makahabayan. Patakbuhin na ng senador at saka pati po, ito pong si Tad, may plano rin pong tatakbo ng senador makahabayan. Sige nga, Hitad, tatakbo ka senador. Tingnan natin. Nakatawa naman. Doon po sa kanyang vlog makahabayan. Actually, meron po na-forward sa atin. At pong viewer, nakita ko doon makahabayan, sinabi niya ni Hitad, tatakbo siya ng senador para daw merong matuno daw sa senador makahabayan. May tino. Gonggong talaga eh. Nagpapatawa itong si Hitad makahabayan. Ito pong si Morales, nagpapatawa. At ano nyo ba? May plano po ito pong grupo ni Morales. Kasi pa, itong grupo ni Morales makahabayan, meron silang ginawa po na account, Facebook account. Ang pangalan dito, Solong at Matatag na Pilipinas, Defend Agent Jonathan Morales. Ngayon mga kahabayan, nakakatawa kasi, di ba alam mo natin na nasa night in contempt po itong si Morales. So, nananawagan, ito pong Facebook account na ito grupo po ni Morales makahabayan. Sabi niya, any religious leaders po na kilala nyo na willing magsalita at makiisa sa prayer vigil gathering, please let us know. Nakahanap sila na mga willing daw na magsalita makahabayan, mga religious leaders. Bakit pa sila maghahanap? Di ba tingnan makahabayan? Nasa itong contempo itong si Morales. Tapos mag-vigil siya. Mag-vigil sila, mag-pray rally dyan po sa harap po ng Senado para palabasin itong si Morales makahabayan. Mag-vigil sila, patay na ba si Morales? Mag-vigil sila, mag-pray sila dyan makahabayan. Gonggong talaga eh. At saka kung mahanap naman sila dito ng religious leader, bakit hindi nila tawagin si Kibuloy? Kasi ito pong mga grupo po ni Morales makahabayan, ang kanila pong grupo, mga QOGC member ho yan. Bakit magtatawag pa sila ng iba? Isamantalang nandyan naman po si Kibuloy makahabayan. Diba? Palabasin lang si Kibuloy at saka gawin lang sila po mag-prayer dyan, mag-vigil dyan, at least makita natin si Kibuloy. Alam mo natin, si Kibuloy po yung funders na makahabayan. Baka nga maraming nagsasabi makahabayan, maraming nagsasabi na baka daw ito pong si Kibuloy at saka ito pong si Digong ang nasa likod po ni Morales at saka dito po kay Hitad makahabayan. Hindi naman malayo, di ba? Diyan po nila kay Vic Rodriguez, kung bakit silang iingay, ito pong sila si Harry Roque, sila si Glenda Chongi, di ba? Sino bang nasa likod dyan? Klarong-klaro naman talaga eh. Hindi lang po si Digong, kundi pati po itong si Kibuloy makahabayan. Naghahanap at ngayon, alam niyo ba nalulusob sila sa Tacloban makahabayan? Nalulusob sila sa Tacloban. Ito pong grupo po nila ni Morales. At saka nagpost doon sila sa Morales kasi daw ang maisog team makahabayan
Mag-rally sila sa Tacloban. Gunggong, naayang Tacloban rito makaabayan, balwarte ho yan ng mga Marcos at saka ng mga Romualdez. Hindi ba na alam? O baka magunggong talaga eh. Baka kuyogon sila doon makaabayan. At baka hindi sila bigyan doon ng permit. Di ba? Nakatawa talaga eh. Mayor doon sa Tacloban, di ba? Si Romualdez makaabayan. Baluarte po ng Romualdez at saka ng Marcos ang Tacloban. Huwag nga pupunta kayo doon ng maisog team. Nakatawan talaga eh. At saka gagawa daw sila doon ng pre-rally, campaign rally daw to defend daw kay Morales makaabayan. Dinidepensahan nila yung sinungaling. Sinungaling naman talaga eh. Alam nyo, yung mga uto-uto lang, mga tanga lang po maniniwala makaabayan. Diba? So anyways, forward po tayo. Pag-usapan muna natin makaabayan kasi nga nabanggit na po natin yung Tacloban. Si PBM kasi nagpunta doon sa Tacloban makaabayan. Namigay sila ng land title sa almost 5,000 yata if not mistaken na mga beneficiaries po. Included dun makaabayan yung lahat po sa Region 7. Nandyan po yung Leyte, Southern Leyte, sa Samar, sa Biliran, sa Leyte. Siya nga pala, taga Leyte po si Ivan. Yes, nandun po, binigyan po pati po yung Biliran nga pala makaabayan, nabigyan po ni PBM. At para po maintindihan natin lahat, at saka include ko rin po dito makaabayan, yung balita. Alam nyo ba na bumaba na yung trust rating at approval rating po ni BP Sara makaabayan? Yes, naglabas po ng survey rating ang Okta Research. At para po maintindihan natin, iuna ko muna po yung pamamigay po ni PBM doon po sa Tacloban City, makaabayan. For more details, let's watch this. Tiniyak ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat na makakaya para mabibigyan ng tulong o ng titulo ng lupa ang lahat ng agrarian reform beneficiaries sa panahon ng kanyang termino. Ngayong araw natanggap ng nasa 5,000 mga benepisyaryo ng titulo ng lupa na ilang dekada na nilang sinasaka. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Sa edad na 84, ngayong araw lang natanggap ni Tatay Juanito, tubong Southern Leyte, ang titulo ng kanyang lupang sakahan. Pasalamat Salamat Pasalamat sa tagadar. Ganito rin ang sitwasyon ni Tatay Fidel na taga-Samar naman at 70 taong gulang na. Maraming salamat lahaya. Tataranya, damo nga salamat. Maraming salamat po daw, sir. Nanay na yung mga anak at magsusunod. Sabi niya, sir, sa kaso, mga anak na lang daw. Pag mawala na siya, ibibigay niya sa mga anak na lang niya po. Ilan ba anak niya? Ilan ba yung solo? Tatlo daw, sir. Tatlo. Isang lalaki, duhang babae. Kasama sila sa higit 5,000 land title owners mula sa Eastern Visayas na tinipon sa Tacloban City Convention Center at mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagbibigay ng titulo sa kanila. Matapos ang ilang dekada, nakamit na ng mga taga-Eastern Visayas ang titulo ng kanilang mga sakahan. Mga titulong kahit tagal nilang hinintay pero ngayon ay kanila nang napasakamay. Karamihan sa mga benepisyaryo ay naisyuhan ng titulo sa ilalim ng programang SPLIT o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling Project, habang halos 40 naman ang nabigyan ng Certificates of Land Ownership Award sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Dito ay tiniyak ni Pangulong Marcos na sa ilalim ng kanyang termino, lahat ng benepisyaryo ng reforma agraryo ay makatatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Kaya naman po, hangad ko na sa loob ng aking termino, lahat ng benepisyaryo ng reformang agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Tatapusin po natin ito sa susunod na 4 na taon. Alam naman po natin lahat na napakatagal na ninyong inantay ang lupang sakahan. Sinisiguro po ng administrasyon na ito na ang pagtupad sa pangako nating reformang agraryo sa buong bansa. Inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Agrarian Reform na pag-ibayuhin ng split project. Dahilan, kaya mas mapapaunlad na ng mga magsasaka ang kanilang mga sakahan. Ang pangarap na makapagnegosyo sa lupang sinasaka upang mapaunlad ang pamumuhay ng inyong mga pamilya at makatulong sa ating ekonomiya. Gayunman, hindi lang sa pamahagi ng lupa, nagtatapos ang reformang agraryo. Kasama aniya rito
ang pagbibigay ng suporta at extension services sa mga benepisyaryo, gaya na lamang ng pagpapatayo ng mga farm-to-market road at mga tulay na tinawag na PBBM bridges o pangagraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka. Ilan lamang sa mga tinatapos na mga kalsada ang Kabarasan Dako San Agustin at San Agustin Kangumbang Farm to Market Road na parehong nasa Palo. Nariyan din ang ginagawang Barangay Kawayan Santo Niño at Crossing San Roque, Sitio Kulapniton Farm to Market Road na parehong nasa Tacloban City naman. Kabilang po rito sa mga PBBM bridges na ito, ang San Roque, Dayanog Bridge, Sigo Bridge, Baral 2 Bridge at Cambukol Bridge. Naglaan din ng higit 70 million pesos para sa irrigation project upang malabanan ng El Nino. Nariyan din ang mahigit 200 makinarya at kagamitan sa mga magsasaka. Ilan sa mga ito ay natapos na tulad ng Kabibihan Small Irrigation Project sa Biliran, ang solar-powered pump scheme at saka yung construction of irrigation facilities sa Katubig, Northern Samar at ang patuloy na tinatapos na Himayangan Small Irrigation Project sa Southern Leyte. May utos din ng Pangulo sa DAR na makipagtulungan sa DSWD at DOLE upang mas makapagbigay pa ng karagdagang tulong sa mga magsasaka. Ang mga ito ay hindi lamang para sa pagpataas sa inyong ani. Ito rin ay naglalayong paghusayin ang kalidad ng inyong buhay. Sa inyong nakasalalay na seguridad sa pagkain sa bansa. Kinilala rin ng punong ehekutibo ang kontribusyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand A. Marcos Sr. sa sektor na agrarian reform. Target ng Department of Agriculture na maparami ang mga kadiwa outlets na magbebenta ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas sa Hulyo. Tinitingnan din ng ahensya ang paglalagay ng limitasyon sa dami ng maaring bilhin para mas maraming mahirap na pamilya ang mabenepisyuhan. Ang pagbebenta ng murang bigas ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang food security sa ating bansa. Nag-umpisa na yan last week kaya lang, ang problema, nauubos ka agad. Kasi nga, siyempre, nung nalalaman ng tao, medyo dinudumo. Tapos, dina-identify din namin yung kung ilan ang practical limits na ibibigay muna para maparami yung distribution. But it's a testing phase pa lang. Hopefully, by July, baka maparami na namin yan at makatulong na sa mga mahihirap na tao. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, ang bagong aid program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang AKAP ay nasa ilalim ng pangasiwa ng Department of Social Welfare and Development na may nakalaang 26.7 billion pesos mula sa national budget at ipamamahagi bilang cash aid para sa mga mahirap, sa minimum wage earners, low-income earners at mga dumaraan sa problemang pinansyal. Sa paglulunsad dito kahapon, mahigit 1 milyong benepisyaryo mula sa mahigit 300 lugar sa bansa ang nabiyayaan ng tig 3,000 pisong ayuda. Kaya naman naabot sa 3 bilyong piso ang naging payout sa loob lang ng isang araw. Paliwanag pa ni Romualdez, ang AKAP ay hindi lang para sa pambili ng pagkain at sa nutrisyon, kundi tulong na rin para sa mga gastusing pangmedikal at iba pa. Nananatiling mataas ang rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 69% trust at 65% approval. Ito ay base sa March 2024 first quarter tugon ng Masa Survey. Sa trust and performance ratings ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Samantala nakakuha naman si Vice Presidente Sara Duterte ng 68% trust at 64% approval sa kabila ng pagbagsak ng trust rating nito ng 9%. Bumaba din ang kanyang performance rating ng 11% kumpara noong fourth quarter ng 2023. Ano na? Bumaba na! Umepekto na makabayan. Unti-unti na nakita na ng taong bayan ang mga pinagagawa kasi dito ng Defense Secretary Bibi Sara. Diba? Tapos ngayon, bidang-bida pa rin po doon sa kabilang kampo makabayan. Natatawa nga ako kasi nga naglabas rin po ng survey yung Publicos. Alam ba natin yung Publicos, siyempre, balwarte ho yan ng DDS Makabayan kasi nga, ang nagmay-ari niyan yung pong si Tikia. Ang Okta Makabayan, independent ho yan. So, dito po sa survey na inilabas po ng Okta, bumaba na po yung survey rating at saka yung trust rating po ni Bibi Sara.
Bakit? Kasi nga nahubaran ho dito si Bibi Sara ang kanyang mga ginagawa pong kabulastugan mga kabayan. At saka umipikto na po dito yung panawagan po ng mga pro-admin ng mga vlogger, kasama po yung mga Marcos supporter mga kabayan, yung mga naniniwala po kay BBM, yung mga sumuporta ngayon kay BBM at ayaw po kay Bibi Sara. Dahil po sa ating panawagan, umipikto mga kabayan. Quarter 1, bumaba na ang trust rating at approval rating ni Bibi Sara. Ano na mga DBS, 'di ba? Puro kasi kayo paninira kay PBBM. Kapag lalo nyong sinisiraan po si PBBM at si FL Lisa, mas lalong babagsak po ang rating po ni Bibi Sara. Kasi sila po ito yung magdududa mga kabayan. Yung taong bayan, hindi naman kasi yan tanga. Kapag lagi mong sinisiraan yung tao makaabayan, magdududa na kasi yan eh. Totoo ba talaga yung sinasabi nila? Bakit puro paninira na lang kay PBBM, kay FLM, samantalang ating presidente, nakikita po dito ang kanyang mga achievements makaabayan. Nakikita po yan ng taong bayan. Pero bakit laging sinisiraan? So sila po'y magdududa na dito, baka ito pong mga alipuris po ni Digong nagsisinungaling to. Hindi lang baka, talagang nagsisinungaling. Kaya nga yung sa rating ngayon, bumaba na. Kasi nga, unti-unti na ditong bumabaliktad makabayan. Ay yung mga naniniwala noon sa mga Duterte, lumipat na ngayon sa mga Marcos makabayan. So, di ba? Bumaba ang trust rating at approval rating. Di ba? Okay, so doon nga pala sa mga ating mga haters na nandito, yung 29 pesos per kilo na bigas, yung bigas na yun po ay premium makabayan. Take note, premium ho yun. Hindi yun basta-basta po ng mga bigas makabayan. 29 pesos per kilo na bigas, nandun na po, available na po yan sa Kadiwa stores. Pero meron na pong iklaro makabayan. May iklaro ho tayo kasi meron pong inilabas kasi na statement, meron kasing tawag dito makabayan, interview kasi, ito pong si Deputy Speaker, Representative JJ Suarez makabayan, tungkol doon sa bigas. Diba, gusto talagang plano ng amidahan dito yung rice tarification law makabayan. So yung rice tarification law, I think nakapasa na yata sa first reading makabayan, if not mistaken, or second reading na ba yun? So ngayon, kapag mapasa ho yan makabayan, mabilis ho yan, sabi niya, mababa pa to 15 pesos po ang per kilo ng bigas. Bababa pa to 15 pesos per kilo na bigas. Kasi sabi niya makabayan, presyo ng bigas, bababa ng 15 pesos. Sabi pa dito sa kanyang konteksto sa makabayan, kasi nga kapag babasahin ho yan, kaagad na mga alipuris po ni Digong, mamaliin nila pag-intindihan makabayan. Nung una nga, nung binasa ko yan, sabi ko, bakit naman nagbanggit ng numero itong si JJ Suarez? Diba, sabi ko, hindi ko talaga magustuhan yung makabayan, magbanggit ka ng numero po na medyo napakababa talaga. Diba, sabi ko, at ilang beses ko yan sinabi yan, na napakahirap po abutin yung 20 pesos per kilo na bigas makabayan. Napakahirap yan abutin. Pero kapag maabot ho yan, well, siyempre, that is blessings at saka bonus na po yan. So, nung una kong nabasa ko po, yung statement po ni Suarez, mukha gumanong ng tinga ko eh. I like JJ Suarez, totoo yan. Pero dito pa sa niyang comment, medyo gumanong tinga ko. Kasi makabayan, gusto niyang ibaba po 15 pesos per kilo na bigas, which is parang ang hirap talaga paniwalaan eh. At saka kapag gagamitin kasi ito, or ginamit na talaga ng mga DBS makabayan, o ngayon tingnan nyo na nangako na sila ng 15 pesos per kilo na bigas, kapag hindi ho yan mangyari ang 15 pesos per kilo na bigas, ang titirahin na makabayan, si PBBM. Walang iba ho yan. Hindi po titirahin nila si Suarez, kundi si PBBM naman po. Bakit? Siyempre, ang kanilang mga paninira, direct naman kasi kay PBBM kasi siya po ang presidente makabayan. So para sa akin, sana hindi bumabanggit ng ganun po kababa na numero para maging Digong makabayan, kasi nga siya nga mismo nag-promise siya sa kanyang doon po sa Duterte admin pa, 'di ba, sabi niya pababain po ng 15 pesos per kilo na bigas po ang makabayan. So dito po nagbanggit siya ng numero. Pero kung mabasahin natin yung konteksto makabayan at saka intindihan natin, well, problema naman kasi dito po sa mga DBS, hindi nila kasi intindihan makabayan. Basta kung ano po nakalagay po na captions, yun na yun. Sabi niya, kung maipasa po natin ito at maisabatas at ma-implement sa mabilis na panahon, mabababa kaagad natin ang presyo ng bigas by almost 15 pesos. I think that it itself is an objective we should all be united for. So I hope the Senate can act on that. Yan po ang sabi po ni JC Suarez makabayan. Mapababa daw to 15 pesos per kilo. Pero hindi pala ganun po makabayan. Kung intindihan natin, like for example, yung bigas ngayon merong 60. So kapag tawag dito,
kung may pasa na po yung rice tarification law mga kababayan, sabi niya, sa pagkantindi ko lang ha, sa pagkantindi ko, parang magiging minus 15 pesos per kilo yung current po na presyo ng bigas ngayon mga kababayan. Nagets ba natin? Hindi po to 15 pesos per kilo na bigas. Hindi, napakahirap niyo mga kababayan. Para sa akin, napakahirap talaga yan. Kahit po ang ambisyon po ni PBBM is aabot po na 20 pesos per kilo na bigas, di ba? Ambisyon niya yan. Pero yung 20 pesos per kilo na bigas mga kababayan, para sa akin, napakahirap talaga yan abutin. Totoo lang. Pero kung aabot man to 20 pesos per kilo na bigas, well, syempre, that is a blessings at yan po ay bonus. Pero dito po sa sinabi po ni Suarez nga 15 pesos per kilo na bigas, napakahirap talaga yan. Dapat hindi tayo magbanggit po ng ganun po na mga numero. Okay lang siguro na sasabihin niya na kapag maipasa na po yung rice tarification law sa Pilipinas, malaking posibilidad, dapat merong malaking posibilidad na abot po or bababa pa sa 25 pesos per kilo na bigas. Dapat ganon. Merong hindi direct makabayan, dapat merong posibleng bababa po. Kasi kapag mabanggit ka lang tayo ng medyo mataas po na numero, like for example, 30, 25, tsaka kapag baba po sa 25 pesos per kilo na bigas, so maganda kasi yan kapag aabot po sa 15 makabayan, di ba mas maganda yan? Talagang pansampal natin yan kasi hindi natin expect aabot po na ganun kababa po yung numero makabayan. Di ba? So ganun po dapat ang estilo, dapat be safe tayo, dapat protektahan natin po si PBBM kasi gagamitin yan eh. Gagamitin kasi nila yan na paninira po kay PBBM. Diba? Sakto ba ang analysis si Ivan? Hindi dapat tayo kaagad po gamit po ng napakababa ng numero. Dapat doon po sa medyo realistic makabayan, okay? So kung sasabihin nila na posibleng bababa, mas maganda ho yan kung bababa pa mga kabayan, okay? So anyways, may nag-forward sa atin. Sabi niya mga kabayan, kasi nga may nagreklamo doon sa di ba alam ho natin na meron pong OFW lounge mga kabayan? Lounge. OFW Lounge. Doon po sa Terminal 1 at saka sa Terminal 3 na kung saan meron pong nagreklamo mga kababayan ho natin na OFW. Kasi nga, sabi niya super excited daw siya eh. Kaya napunta siya doon sa OFW Lounge para daw makakain siya doon. Ito pong pagkaintindi ko mga kababayan ha. Para gusto niya makakain doon, makapagkape or anumang pagkain na available doon. At saka excited daw siya. Kasi ang nag-post mga kababayan ko, ito pong nangalan po na si Angel Mine. Ito pong si Angel Mine. So, sabi niya dito, sabi niya, feeling disappointed daw sa mga kababayan. Akala ko makakalibre ako ng pagkain habang waiting in flight. Kaso coffee lang pala at dingdong at candy ang pa-OFW food. Ambisyosa pa ko, akala ko may pa-lunch. Excited pa naman ako. Ngayon, nabasa ho yan ng mga DBS. Alam ho natin po ng mga utak po ng mga DBS, mga gunggong talaga yan. Sabi niya ito, ginamit po ang kanyang post, nirepost po na isang DBS makabayan. Sabi niya, anyari, OWA at DMW. Ang dami niyong binudol. May paribon cutting pa kayong nalalaman pero kape at dingdong lang pala ang binibigay dyan sa OFW Lounge. Nga makabayan, sasagutin ho natin yan. Di ba naalala ho natin yung time po na nag-ribbon cutting sila si Arnel Ignacio makabayan, saka nandun po si SMR. Yung time po ng opening niyan, di ba yung sa Terminal 1, di ba una na open niya is Terminal 1. So ang sinabi po, hindi ko ito makalimutan kasi ang sabi po ni Arnel Ignacio, ni Secretary Arnel Ignacio, na pwede tayo, ginawa po yung OFW Lounge para po tambayan po ng OFW. Para hindi po tayo nakahiga lang doon sa kahit-sansang lugar lang, di ba kapag waiting tayo sa ating flight makabayan. At lalong-lalo na kapag marami pong tao, siyempre yung mga OFW, dyan lang po nakahilata po sa baba, nakahiga lang sila. So para komportable po yung OFW, ginawa po yung OFW Lounge. Para maging komportable ka, VIP po ang dating, at saka meron po mga internet doon, at saka kahit ano, pero hindi po sinabi ni Arnel Ignacio, kahit yun ng time po, balikan ho natin, wala po siyang sinabi ng makabayan na malibre po yung lunch or meron pang breakfast. Ang naalala ko noon, meron pong libreng kape or mga ibang mga pagkain makabayan, yung mga pangliit na mga pagkain, yung mga light lang. Yun po ang sinabi. Walang sinabi po na free na meal. Siguro makabayan ko, kapag pupunta tayo doon sa OFW Lounge, baka kung yung mga meals na, dapat gagasta na tayo or bibili na tayo makabayan. Pero at least,
okay pa rin po para sa akin na meron tayong OFW lounge kaysa wala, makabayan. Yung meron tayong matambayan doon, mga kasama mga OFW, chika-chikahan doon, at saka alam niyo po, baka waiting lang po tayo sa ating flight, at least merong OFW lounge na kung saan maging komportable tayo. Pero sana hindi naman magreklamo. Sobra naman kasi kapag meron ng libre po na breakfast at saka lunch, makabayan. Nag-expect kasi siya na meron pong libre na ganun, wala po. Balikan lang po natin yung video po ni Arnel. Walang sinabi siya na merong libre po na breakfast or lunch or dinner man yan. Wala po. Pero merong libreng kape. Meron pong makain po ng mga maliit lang, mga light lang. Kaya siguro yan pong dingdong. At saka yung mga candies, makabayan. Okay? So para at least natin. At saka don't expect too much. Para hindi po tayo masakta, makabayan, di ba? At least na ganun tayo. Anyway, mga Pilipino tayo eh. Di ba? Pilipino tayo eh. Okay, so before tayo mag-jump po sa ating next tabi, mga kabayan, well, shout out natin. Nakalimutan ko na eh. Nandyan po sila si Florida Greenfield. Nandyan po si Chloe Braganza, KJ2 Cervantes TV. Hi to Leonardo Manansala, Maria Medasiplon, Jenky Aquino. Nandyan po si Eme Sarino, Bernadette Bachelier from Florida. Hi to Ashin from Cyprus. Nandyan po kasama natin si Ratzen Zain. Hi to For Lovely Grandma, Joey Tebes, Papa Adilio, Priscilla Ramil, nandiyan po si Junicio Peralta, Teresita Bihasa, kasama rin po natin si Nonoy Florin Hills, Divina Domingo from Hong Kong, Esther Dison, Jamel Bragas, Angelita Holsanger, nandiyan po si Betty Bautista from Hawaii, and hi to Elianeta Lagamia. Okay, susakto ba yun? So anyways, mga kabayan ko, pag-usapan muna natin, ito pong nangyari doon sa Tarlac, sa Mamban Tarlac, mga kabayan. Kasi nga, yung tauhan po ni Mayor Alice Go, abay reading na kahapon. As in, marami pong tauhan si Mayor Alice Go, mga kabayan. Maraming binayaran. Maraming binayaran. Sabi pa nga, mga kabayan, ipaglalaban talaga nila si Mayor Alice Go. Kasi marami nang naitulong sa kanila si Alice Go, mga kabayan. Maraming naitulong or baka maraming maraming nabigay. Kasi nga, siyempre, Pogo eh. Affiliated sa Pogo eh. Kapag Pogo, mga kabayan, billions po ang ma-generate yan monthly. So, ilan naman yung bigyan mo yan ng malaking pera. Wala na. Maging loyal, mga kabayan, maging loyal. So, handa nun lang paglaban itong si Mayor Alice Go. At parang nagbabantas lang, mga kabayan, na mag-people power kapag paalisin daw sa pesto itong si Alice Go, mga kabayan. Magbanta sila ng people power, ilan naman sila doon, mga kabayan. Diba? Ang ibang tao nga, hindi kilala si Alice Go, mga kabayan. So, syempre, yung mga nabigyan siguro ni Alice Go, yun po ang loyal sa kanya. Syempre, nakabenepisyo eh. At ngayon, may plano po si DILG Secretary Binhor Abalos, mga kabayan, na tatanggalan na po ng power sa mga pulis ito pong si Alice Go. So, ito po yung balita, mga kabayan. For more details, let's watch this. Ito lang kakalaruhin ko, ha. Walang kapangyarihan ang DILG na mag-preventive suspension. Wala kami kapangyarihang mag-dismiss ng tao. Wala kaming kapangyarihang magsuspindi ng tao maski mag-reprimand. Wala po sa DILG yun. Kaklaruhin ko lang yun. Kasi people are expecting. Walang kapangyarihan ang Department of Interior and Local Government na magsuspende ng alkalde. Ito ang nilinaw ni DILG Secretary Benhar Abalos kasunod ng kanilang panawagan sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Banban Tarlac Mayor Alice Guo, bunsod na mga isyong kinasasangkutan nito. Ayon kay Secretary Abalos, ang tanging magagawa lamang nila sa ngayon ay mag-imbestiga at ibigay ang resulta sa Office of the Ombudsman. Sagot naman ni Ombudsman Samuel Martires, dapat magsumite ng formal na reklamo ang DILG kasama ang mga kinakailangang dokumento para makapag-imbestiga sila sa mga aligasyon laban sa alkalde. Ginawa namin dyan, nagtayo kami ng task force. Ito'y 7-man team na yung findings namin ay binigay namin sa Office of the Ombudsman. It's up to them kung gusto nilang kunin o kung hindi ito. But if they want us to file a complaint, walang problema. We will file a complaint for them, against them. Kaugnay nito, ipinag-utos din ni Secretary Abalos na tanggalan na ng police power o alisan ng control sa local police si Mayor Guo. You can have the control and supervision over the police, no? So,
Ang gagawin namin ngayon is I have instructed the Polcom to initiate proceedings for the withdrawal of the mayor's deputization. Ibig sabihin nito, pagkatapos nga ng investigasyon nito, no, of course may sufficient grounds, we will withdraw the deputization of Mayor Go. As a consequence, all the privileges attached thereto are revoked immediately, including its control and supervision over its local bodies. Hinihingi naman ni Solicitor General Menardo Guevara sa lalong madaling panahon mula sa kanyang biroong special team ng mga solicitor ang resulta ng ginagawang investigasyon sa isyong kinasasangkutan ng alkalde. Inaalam ng grupo kung talaga bang legal na humahawak o gumagawa ng tungkulin bilang opisyal ng pamahalaan si Guo. Ayon kay Soljan Guevara, nagpapatuloy ang kanilang fact-finding o pag-iimbestiga sa issue at ang Office of the Solicitor General o OSG ay binibigyan ng mataas na prioridad ang bagay na ito. Una nang sinabi ni Guevara na kapag napatunayan, pangungunahan ng kanyang tanggapan ang co-warrant of proceedings na isang prosesong legal para mapatalsik ang isang sangkot na personalidad. Nakita ko kahabang makabayan, ito pong si Mayor Alice Go, mayroon siyang interview doon sa ABS-CBN. Doon kay Corina Sanchez. Ano nyo, as usual, marami pa rin siya doon ng mga tanong makabayan na hindi niya masagot. Ay ko lang ipakita sa inyo dito yung video po ng ABS kasi alam mo natin yung ABS medyo umiiwas ko dyan makabayan. Nangamiret kasi talaga eh. Nangamiret po itong ABS. ABS naman eh. Nangamiret eh. Parang selfish eh. Diba? Buti pa yung ibang mga mainstream media makabayan, okay lang sa kanila, diba? Pero sa ABS, umiiwas ako dyan. Nangamiret. Pero doon po sa interview, makita nyo natin, doon po sa interview niya sa ABS-CBN, kahapon makabayan, ang dami talagang amnesia girl talaga eh. Kahit nung tungkol po doon sa history ng kanyang kapatid, sa history po ng kanyang papa, at saka tungkol dito sa kanyang sa educational background niya, 'di ba sabi niya na siya po ay homeschooled lang diyan sa kanilang makabayan sa kanilang farm. Merong mga merong mga question doon itong si Corina na hindi niya masagot lahat makabayan. As in, ang dami po. Kaya nga natawa ako doon sa kanyang interview. Sabi ko, bakit naman parang merong tinatago talaga eh. Meron siyang tinatago makabayan. Baka, alam ho natin, meron po nagkumpas. Malamang, may nagkumpas sa kanyang likuran na ito na po pwede pong sabihin at saka ito po yung iwasan mo na sabihin sa kanila. Baka kasi matrace makabayan. Yan po nasa isip ko. May nagkumpas sa likod po ni Mayor Alice Go. Baka yung si Digo makabayan yung nasa likod. Diba? Baka kasi nga, diba sabi niya nang tumulong sa kanya doon siya mo'y nanalo po bilang mayor si Digong. Tumulong na po si Digong, magkaroon po ng pugo dyan sa Tarlac makabayan. So sa si Digong lahat, malamang. Si Digong talaga yung nasa likod at saka si Kibuloy makabayan. Baka lang baka si Kibuloy at si Digong. So anyways, forward tayo. Diba alam ho natin yung balita makabayan na si Mig Zubiri ay nag-resign na bilang Senate President. O sabi nga ng iba, parang pinatalsik makabayan eh. Diba tinalsik daw o tinanggal po, niligwak na sa kanyang pwesto. So ngayon, ang ipinalit po, ito pong si Chis Escudero makabayan. So dahil po si Chis po yung napalit ito, maraming gumanon talang kilay eh. Dahil daw sabi ng mga kabilang kampo, yung mga DBS, na kung bakit daw na-promote, kinuha bilang Senate President, itong si Chess, kasi nga 'di ba parang naging bida rin po doon aside po kay makabayan kay Jingo Estrada, naging bida sila doon sa PDLX. Yun nga ang sabi nila kasi nga 'di ba ngayon talagang inukasahan ngayon na kontrolado daw ni FILAM yung sa PDLX, yung Senado ngayon, si FILAM na makabayan. Bago niya nalaman, doon po rin po post makabayan, yung the same pa rin po na account po or yung grupo mga Alipores po nito ni Morales. Alam rin po natin na ito po Alipores po nila Kibuloy, Alipores po ito nila ni Hitad, na ngayon inukasahan po na ang nasa likod po dito, ang sa likod dito yung pagkatalsik daw ni Mig Zubiri ay si FILAM makabayan. At meron rin po kasing binitaon po na salita itong si Mig Zubiri sa kanyang statement makabayan sa ibang interview niya kung saan parang nagbigay siya dito na mag-isip po yung mga DBS na ganun talaga ang nangyari. Kasi nabanggit kasi ni Migs na parang meron daw mataas daw na ranggo, makapangyarihan daw, may kapangyarihan daw na tao na nasa likod daw kung bakit siya tinanggal. Yun kasi ang nagiging hang
ngayon na statement po ni Migs na kung saan, siyempre kapag mabalita, kung marinig ho yan ng DBS, ng kabilang kampo, kasi mga ukok yung mga gonggong na yon, bibigyan kasi na dito ng ibang kahulugan kagad makabayan. Like for example, dito po sa post po sa Alipuris po ni Morales, Committee on Public and Dangerous Drugs awardee by Lisa. Tingnan nyo, awardee by Lisa makabayan. So parang nagiging, yung committee na yon, si Lisa yung humawak, si FL Lisa. Kasi nga daw si Chess naging Senate President. Si Jinggoy naging Senate President pro tempore. Si Tolentino naman naging majority leader makabayan. Si Bato wala, nga daw. Tsaka bakit si Bato walang award? Nagtanong pa sila. Si Bato, alam nang ka-50 na makabayan di ba? Parang parang naging chairman pa nga doon itong si Morales. Tingnan na natin, parang naging chairman pa si Morales kaysa kay Bato makabayan at parang naging hawak po ni Bato ni Morales ito pong si Bato. Kung mag-questioning siya, doon po kay Morales napakamalumanan niya. At buti na lang, nandun po itong si Jinggoy at sa ito rin pong si Chess Escudero makabayan. Diba? Nakita ho natin na gano'n talaga kasinungaling ito pong si Morales. So ngayon tingnan nyo, ang pinag-adiskata na dito, ito pong si FL makabayan. Kasi nga, tungkol kasi ito, doon po sa statement po ni Migs Zubiri. But before that, ipapakita ko muna sa inyo yung balita makabayan tungkol ito po kay Chess Escudero na kung saan siya na po ngayon ang bagong Senate President. For more details, let's watch this. Emosyonal na nagbitiw kanina bilang Senate President si Senador Migs Zubiri. Inirang naman na bagong Senate President si Senador Francis Chis Escudero. Kumuha tayo ng update mula kay Daniel Manalastas. Daniel! Yes, Aljo, may bagong Senate President na nga dito sa Senado at ito ay si Senator Francis Chis Escudero. Kanina ay inanunsyo na ni Senator Juan Miguel Zubiri na siya ay nag-resign bilang Senate President ng Senado. Aminado si Zubiri na nasaktan siya, ngunit ito raw ay hindi dahil sa posisyon. Kanina ay mangiyak-ngiyak nga si Zubiri habang nagtatalumpati. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency, and again I listen to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. And upon stepping down, I vow to serve as an independent member of the Senate. My allegiance as ever belonging only to the Filipino people. I leave with my head held high, knowing that I did what is right for the Senate and for the nation. Sumunod na nagbitiw sa kanilang hawak na posisyon ang mga kaalyado ni Zubiri na sina Senator Joel Villanueva nagbitiw bilang Senate Majority Leader, pati na sina Senador Nancy Binay, JV Ejercito, Sani Angara at Loren Legarda sa kanilang hawak naman na committee chairmanship at iba pang hawak na posisyon sa Senado. Pumalit naman bilang Majority Leader si Senator Francis Tolentino at Senate President pro tempore naman si Senator Jinggoy Estrada. Pasalamat naman si Escudero kay Zubiri sa kanyang mga ginawa dito sa Senado. Hindi raw matatawaran ang mga tagumpay na nakamit nito sa panahong siya ay namuno. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. And hopefully you will not leave my side whenever I ask for guidance, whenever I ask for help, and whenever I ask for your wisdom. Mas malayo po at mas marami kayong alam sa akin, lalo na bilang tagapangulo ng Senado. Sana magkasama pa rin tayo sa mga bagay na yan sa mga darating na panahon. Anong pa na kanina si Escudero bilang bagong Senate President, kasama niya ang kanyang misis na si Hart. Sa kanya ring pamuno, Aljo, may siniguro si Senate President Escudero at nagpapasalamat siya sa mga kasamahan. That I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado.
At kung may kulay man tayong dadalhin para sa akin ang mga kulay na yan ay dapat sumasagisag sa bandila ng Pilipinas na hindi naman nagkataon lamang na nasa likod ko at nasa harapan natin ngayon. Kulay na puti na sumasagisag sa pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino. Kulay na pula na handa tayong pumatay, hindi lang palaging mamatay. Alang-alang sa kalayaan ng ating bansa. Asul, pagkakaroon ng Pilipinas ng sariling lahi na kakaiba sa ibang mga lahi. Kaya walang pwedeng magsabing pabor sino man sa isang bansa. Tayong lahat naniniwala ko, pabor sa Pilipino at sa Pilipinas. Samantala, Aljo, si Zubiri sinabi niya kanina na magiging independent senator siya. Pero sabi niya rin kanina sa isang press conference ay kakausapin niya yung kanyang mga kakampi o yung kanyang mga kasamang senador kung saan sila mapupunta, either sa majority or pwede rin namang sa minority block. Pero yun nga, Aljo, ay naasahan din na magkakaroon din ng balasahan sa committee chairmanship dahil nga may mga nagbitiw na mga committee chairman. Aljo? Dahil dito po sa pag-resign makahabayan ni Mig Zubiri, mas lalong nagiging tagilid ngayon yung mga DDS. Kasi nga 'di ba si Mig DDS ho 'yan. Kaya nga umiyak po si Bato makahabayan. Umiyak si Bato. Kasi nga naku po, 'di ba ang boto lahat makahabayan 14 tas 10 yung kabila. Diba? So marami pong gusto nito, napapalitan na po itong si Mig Zubiri. Kaya nga nasabi niya makahabayan, heartbroken daw siya kasi daw ang kanyang mga kaibigan parang bumaliktad sila. 14-0 nga yung boto makahabayan. So malamang ito pong 10, ito po yung magiging minority or majority, hindi natin alam, minority makahabayan. Bubuo po ng bagong grupo ito pong si Mig Zubiri, 'di ba? So ngayon, 'di ba, sabi ko sa inyo makahabayan na meron pong naging hang ngayon na issue, binitawan po na issue itong si Mig Zubiri kung bakit daw siya pinataas sa makahabayan. Pero ito kasi ang naging rason dito po sa kanyang interview makahabayan doon po sa Net25. Dito niya sinabi kung ano ang totoong rason kung bakit siya nag-resign or siya ba ay tinanggal makahabayan. Dito marami pong nagalit kay Mig Zubiri. Bakit? Parang naging hipokrito. 'Di ba? Parang hindi naging angkop doon sa kanyang statement kung saan siya po nag-resign makahabayan. Pero ito pala daw ayon sa kanya ang totoong rason. For more details, let's watch this. Baka meron ho kayong gustong i-share sa amin po. Ano ho bang punot dulo nito ng pagpapalit po ng liderato ng Senado? Alam mo, Alex and Ali, nung January pa lang, nung kinontra po natin yung People's Initiative, naramdaman ko po na parang mga kaalyado natin, mga kasamahan natin ay medyo hindi na ganun I'd say, responsive sa ating liderato. At nakikita ko po marami po mga dumarating na batiko mismo sa mga kaalyado natin. And then on forward to February, March, naglalabas na po yung mga black propaganda against sa liderato ng Senado. And most recently, I guess dahil sa mga hearings ni Senator Bato de la Rosa, ay may mga nagalit sa akin na may kapangyarihan. At siguro, sabi nila, palitan yung liderato ng Senado. Nahihinayan lang talaga ako, Alex, kasi alam mo, the Senate has always been an independent institution. Sinasabi nga nila, last bastion of democracy. Pero mukhang may ibang tao na may ibang agenda. But of course, hindi ko naman sinasabi ito ay agenda ng ating bagong Senate President. I'd like to congratulate Senate President Chis Escudero sa pag-ascend niya po as bilang Senate President ng Republika ng Pilipinas. Ang akin lang po, naramdaman ko talaga ng hirap ng itong nakarang 5 buwan. And grabe ang pressure sa akin. Lalong lumala lang dahil itinulak po natin ang independensya ng Senado na binigay ko po ng kapangyarihan ang lahat ng mga senador, ng lahat na kanilang mga komitiba na magkaroon ng hearings. Kahit sino po matamaan, kahit sino man ang masasaktan, so as long as may, of course, mapapakita po ng pruweba, ng ebidensya, at yung kanilang agenda ay syempre ay para sa pakanan ng taong bayan.
and I'm proud to say that nanatili po tayo. So, yun lamang po, siguro may mga nasaktan, may mga may kapangyarihan. Obviously, mas malakas sa akin na hindi na po natin, wala na po tayong magagawa at this point in time. I respect the decision of my colleagues and I congratulate Senate President Chis Escudero and I hope he does a good job. I hope he does a good job at yung mga naiwan po yung mga bagong liderato ng Senado, I hope they do a good job for the country. Opo, Senator, total nabanggit na ho ninyo na meron pa mas makapangyarihan po ang may kagagawan ho nito. Gusto siguro malaman ho ng taong bayan na not only within your halls of ng Kongreso, ang may kagagawan ho nitong pag-resign ho ninyo, pwede ba ho ninyo mabanggit sa taong bayan? Sino ba ho sinasabi ho ninyo makapangyarihan? Hindi ko na siguro babanggitin yun, Alex. Siguro, alam mo, gusto ko lang katahimikan na yun. Pahinga muna kasama ng aking pamilya. Alam mo, nagugulat lang ako dahil yung mga nagbibigay suporta sa akin nung Sabado lamang ay biglang bumaliktad. Hindi ko po alam bakit. Medyo nakakalungkot. Sabi ko nga kanina sa aking speech, heartbroken po ako. Mahirap na magsalita, Alex, pero sa totoo lang, of course, ganyan ng politika, wala po tayong magagawa. We have to go with the flow, ika nga, and they had the numbers, they had more than 13 votes. So ako po yung nagbigay na lang ng aking privilege speech. Senator, you made mention kanina na isa po siguro sa mga rason dahil itong nangyari to sa Senado is because ito pong ongoing na Senate investigation po ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato. I'm sorry to be blunt po, Senator, meron bang kinalaman ditong Malacanang? Well, maraming haka-haka, maraming nagpipapadala ng text message na wina-warning po ako na yun nga, ay medyo maraming nagagalit sa akin. Sabi ko nga sa hearing, naalala nyo, nagsalita po ako sa hearing, I attended once at nagbigay po ako ng pahayag na sana wag gamitin itong hearing para sa pamumulitika. Yes. At sinabi ko doon, napakahirap ng aking sitwasyon. Yung dalawang panig, kung saan po tayo, membro ng unit team, yung isang panig, galit sa akin dahil sa mga ginawa ko ding hakbang laban sa kanilang mga alyado. Dito din sa kabila ay nagagalit sa akin dahil itinuloy ko po ang pagdinig nitong hearing na ito na karapatan naman po ng mga senador yan, karapatan ng chairman ng committee na magkaroon itong mga hearings na ito. So, talagang nakakalungkot. Nakakalungkot. Kung totoo po yung mga haka-haka na nakakalungkot. And of course, I don't have direct knowledge, but syempre, pag ganitong klaseng impluensya na nakikita po natin na mga sumusuporta natin ay biglang bumabaliktad, medyo mabigat din. Yun po ang napakapangit mga kabayan. Yung sinabi niya, nabitaw siya ng istorya na meron daang makapangyarihan na, na tao na sa likod niya kung bakit siya tinanggal o bakit siya nag-resign mga kabayan. Pero nung tinanong siya ng host po ng News 5, hindi niya sagot ng mga kabayan kasi gusto niyang manahimik lang. Kung talaga nagbigay siya ng palaisipan po doon po sa kabilang kampo mga kabayan. Kaya kaagad nga na sinisisi dito, inakusahan na kaagad si Efilam mga kabayan na si Efilam daw dito yung nagpapit, ay nag-control kung bakit tinanggal ito pong si Zubiri bilang isang Senate President mga kabayan. Si Efilam kaagad ang nasa isip po ng mga gunggong na yun, ng mga DBS. Ang problema naman kasi ito ni Migs, parang binigyan niya ng palaisipan na gano'n mga kabayan na magalit po yung taong bayan, magalit po yung kabilang kampo. Saka kaya nga maraming masabi, tas haka-haka lang pala na meron dang kinalaman dito yung Malacanang. Haka-haka lang pala, bakit niya sinabi mga kabayan? Para siyang naging maharlika na dito Parang naging siyang hitad 2.0 mga kabayan. Haka-haka lang. Parang si Morales. Haka-haka lang pala, gonggong talaga So, ganun po ng mga istorya. Siyempre, sensitibo makahabayan. Kung wala kang alam, puro lang haka-haka at ayaw mong sabihin, mas better manahimik ka na lang kasi gagamitin ho yan ng kabilang kampo makahabayan. Well, hindi po tayo magtataka. Bakit? Siyempre, DDS siya DDS siya. Binigyan niya na ganun po ng palisipan po yung DDS para atakihin po yung Senado, yung si Chess makahabayan at saka siyempre yung mga kalyado ngayon ni Chess. Marami naman kasing palpak itong si Zubiri. Unang-una, doon po kay Kibuloy makahabayan.
Di ba naalala ho natin yan? Yung ilang beses na ba nag-request itong nag-follow up ito pong si Senator Risa Ontiveros makabayan tungkol po sa warrant of arrest. Tapos marami pong palusot itong si Mig Zubiri. Naalala ba natin yan? 2 times o 3 times yata na ni-remind siya ni Risa Ontiveros. And after that, dito rin po sa PDLX. Bakit niya pinayagan yung PDLX? Isamantalang kamartisan lang ho yan. Ang nanawagan lang ho dyan, yung DDS makabayan. Yung mga ginagawa po ng mga fabricated po na mga storya, fabricated with corresponding fabricated po na mga dokumento na gawa-gawa lang ni Morales, di ba? Tas wala nga sila mapakita po na na official document or yung original po na document, di ba? Tas doon si Morales nakatawa talaga eh. Nag-request siya doon po sa Senado, tungkol po sa kanyang PDS, gusto niya makita po yung original makahabayan. Wala nga siyang mapakita po na original document po doon sa PDLX sa pre-operation po na report. Tapos manghingi siya ng original copy po ng kanyang PDS. Gonggong talaga eh. So anyways, isata mo natin, nandyan po si Monets Borromeo, Evelyn Garcia, nandyan po si Jelen Quezon. Hi to Jemson, Jerien and Jeriel. Nandyan po si Jem of Cute Cebu City from Rodolfo Rabor of Tansa, Cavite. Isata mo natin si Carmila Managay Salinga, Victor Robin, Rolando Olay Diaz Agpawa. Hi to Junits Jax, Annabel Hoson, and hi to Gemma Sampilo Camarines. Okay, so any comments, suggestion, or reaction po sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin ho yan mamaya ni Sir Ivan. So anyways, yan po ang ating manakalap ng balita ngayong araw. Kung nakabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na po tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon ko, salamat po sa pibibigay mo sa akin ng kapayapaan at biyaya. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad, gabayan ako sa lahat ng katotohanan, at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo, at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka, at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais akong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Tulong-tulong